pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan. RMN, ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. RMN News Nationwide. Sa RMN News Nationwide ngayong umaga, Malacanang iginiit na nananatiling mataas ang performance at trust rating ni Pangulong Aquino sa kabila ng pagbaba naman ng ilang porsyento sa Pulse Asia Survey. Ups and downs or ebbs and flows in public opinion survey results, but we remain focused on the attainment of the Philippine Development Plan objectives. Department of National Defense nagpaliwanag sa pagbili ng mga spy gadgets. Wala raw itong bahid politika. Negosyanteng si Cedric Lee, Denise Cornejo at mga kasama pinakakasuhan na ng DOJ kaugnay sa pambubugbog sa aktor na si Vong Navarro. Kidnapper ng Chinese tourist at isang Pinay hotel employee sa Sabah humingi na ng $11 milyong na ransom. Balitang negosyo. 4 points sa La Union, planong gawing tourist spot ng BCDA. Balita sa ibayong dagat, 20 ang patay sa magkasunod na car bombing sa Syria. RMN News Nationwide. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos Dias, Pilipinas! Buenos Dias, Pilipinas, umaga ng Biyernes na ngayon, 11 sa buwan ng Abril 2014. Ito, mga kasama ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Live po tayo sa DZRS 1179 RMN Sorsogon, DWAR 103.9 RMN Palawan, DYHB 747 RMN Bacolod, at sa DXBC 693 RMN Butuan. Live international via Ustream. Search for RMN Manila, ganoon din sa WRMN New York, USA. At sa lahat pa rin ang ating mga numero 1 AM radio station sa buong bayan. RMN News Panahon. Mga kasama, inaasang malulusaw na sa susunod na 24 na oras ang dating bagyong Doming na ngayon ay isa na lamang low pressure area. Ayon sa Pag-asa, hindi pa mapag-landfall ang sama ng panahon sa Eastern Visayas dahil po sa pagkakaroon ng isang high pressure area sa silangan ng Luzon. Gayunman ay maghahatid pa rin ng mga pagulan ng LPA na yan sa Visayas at Mindanao hanggang sa weekend. Habang ang Metro Manila at nalalabing bahagi po ng Pilipinas magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap na may pulupulong pagulan, pagkulog at pagkidlat lalo sa daong hapon at gabi. Sa ibang dako naman, ang hangin ay mahina hanggang sa katamtaman mula Hilagang Silangan hanggang Hilagang Kanluran, na may banayad na hanggang katamtaman namang pag-alon ng ating karagatan. Nananatiling mataas pa rin ang performance rating ng Pangulong Noynoy Aquino. Ayon sa survey ng Pulse Asia nitong Marso, pinapahalagahan ng 7 sa 10 Pilipino ang mga ginagawa ng Pangulo. Sinabi naman ni Presidential Communications Secretary Coloma kung titingnan ang performance rating ng Pangulo, nasa 70% o bumaba ito ng 3 puntos kumpara nung huling survey. We will note that the decline in the performance approval, I believe it is from 73% to 70%, is a marginal decline and well within the usual statistical margin of error. Samantala, mula naman sa 74% na trust rating ng Pangulo noong Desyembre noong nakaraang taon, ay bumagsak ito sa 69% nitong Marso. Gayunman, binigyan din ni Coloma na mananatiling nakatutok ang Administrasyong Arroyo Aquino sa mga reformang ipinapatupad at hindi sa mga rating.
Our main concern is the implementation of the reforms and of the major programs in the Philippine Development Plan are likely to be ups and downs or ebbs and flows in public opinion survey results. But we remain focused on the attainment of the Philippine Development Plan objectives. Ang nasabing survey ay sinagawa noong March 19 hanggang 26 nitong taon, kung saan personal na tinanong ang may 1,200 respondents. Nilinaw ngayon ng Department of National Defense na ang pagbili ng mga spy gadgets ng Armed Forces of the Philippines ay naayon sa batas. Ayon kay Defense Secretary Voltaire Gasmin, ang pagbili na nasabing mga gadgets ay sa ilalim ng Human Security Act of 2007 o ang Act to Secure the State and Protect Our People from Terrorism. Sinabi ng kalihim na ang pag-upgrade sa capability ng Armed Forces ay isa sa pinakaprioridad ng pamahalaan at nasa mandato anya ng militar na protektahan ang bansa. Mari naman tinanggi ng DND na mayroong proyektong Spectrum na una nang lumabas sa mga report. Sinasabing ang Project Spectrum ay gagamitin ng pamahalaan sa nilang mga kalaban sa 2016 presidential elections. Tiyak din ng DND na ang hukbong sandatahan ay isang profesional na organisasyon at hindi gagamitin ang nasabing mga resources sa pamumulitika. Ibinasura na ng Department of Justice naman ang reklamong rape na isilampan ni Denise Cornejo laban sa aktor na si Bong Navarro. Ito ay matapos walang makitang probable cause ang panel of investigators ng DOJ. Kaugnay nito ay pinakakasuhan naman ng DOJ ang grupo ni na Cedric Lee at Cornejo dahil sa pambubugbog sa aktor. Ayon kay Prosecutor General Claro Arellano, kabilang sa mga kasuhan, ang kakasuhan ay sina Bernice Lee, Zimmer Raz, Jose Paulo Gregorio Calma, Ferdinand Guerrero at Jed Fernandez. Sa inilabas na resolusyon ng DOJ, nakakita ng probable cause para kasuhan ng paglabag sa Article 267 ng Revised Penal Code o Serious Illegal Detention at Article 286 o Grave Coercion ang grupo ni Cedric Lee. Humihingi umano ng mahigit sa $11 milyon na ransom ang mga Abu Sayyaf na dumukot sa Chinese tourist na si Gao Yao-un kasama ang Pinay hotel employee si Marcy Dayawan na nangyari sa may Singamata Diving Resort sa Sabah, Malaysia. Ayon kay Malaysian Home Minister Zahid Hamidi na ipagnegosasyon ang pamilya ni Gao sa mga bandido sa pamamagitan ng isang intermediary. Nagpadala na rin ng isang grupo ang Malaysia na tutulong naman sa negosasyon para mapababa ang ransom. Naniniwala ang Philippine authorities na isinakay ng bangka mula sa Sabah at dinala sa Tawi-Tawi sina Gao at Dayawan. Headlines. Expansion ng flag carrier kasado na kasunod ng pagkaka-upgrade sa Philippine Aviation. Kasama natin sa balita si Joyce Adra. RMN Report. Ng expansion sa Amerika ng Philippine Airlines kasunod ng pagkaka-upgrade sa Category 1 sa Philippine Aviation. Ayon sa PAL Management, mga bagong Boeing 777-300ER aircraft ang i-deploy nila sa mga bubuksang ruta sa US. Sa ngayon, 26 ang weekly flights sa Amerika na ino-operate ng PAL. Ito ay ang mga rutang Los Angeles, San Francisco, Honolulu at Guam. Kasama mo sa Naiya Joyce Adra, Tatak RMN. RMN Nationwide Report. Paglilipad po ng mga evacuee sa barangay Mampang ngayong umaga, pinoprotesta at tinaharang ng mga residente. Kasama natin sa Balita Live si Bong Simbaho na RMN Zamboanga. RMN Report. Haharangin na ngayong araw ng mga residentes at opisyalis ng Barangay Mampang ang napipintong paglilipat ng mahigit 800 pamilyang galing sa evacuation center sa Artilin Boulevard tungo sa kanilang barangay. 3 beses nang noon siya may naturang plano ng gobyerno lokal dahil nauna ay binarikadahan ng mga residentes at opisyalis ng barangay ang daanan tungo sa kanilang lugar kung saan pansamantalang ililipat ang mga evacuees na biktima ng giyera dito sa Zamboanga. Ilang beses na rin nagsagawa ng dialogo nakaraang linggo ang pamahalaang lungsod sa pangunguna ni Zamboanga City Mayor Ben Climaco Salazar. Ngunit nagmatigas ang mga residentes sa planong pagpapatira ng mga evacuees sa barangay Mampang Elementary School bago sila mailipat sa isang transitory site sa nasabing barangay. Bagamat nakahinginan ng permiso ang alkalde kay Deputy Secretary Armin Luistro kaugnay sa nasabing plano, rin na kumbinsi ng gobyerno lokal ang mga guro at residentes na isagawa ang nasabing plano. Dahilan nila ay ang maaaring paglaganap ng kriminalidad, problema sa sanitasyon, prostitusyon, droga, seguridad at iba pang magiging epekto nito sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan sa tabing dagat at maaaring maapektuhan ang kanilang kung ilalagay sa kanilang barangay
ang mga evacuees. Sa kanyang pahayag sa RMN Zamboanga, mutila si Mampang Barangay Chairman Leonard Alyangan sa alkalde ng lungsod na kung maaari upang hindi magkagulo ay sa ibang barangay na lamang at kung hindi ay antayin na lang ang konstruksyon ng transitory site kung saan nililipat ang mga evacuees at huwag sa kanilang barangay dahil nakahanda na ang kanilang mga placards at barikada ngayon at mga residentes mahaharang sa mga truck ng gobyerno na dadako sa kanilang barangay anumang oras dala ang mga evacuees. Kasama mo sa RMN Zamboanga, Bong Simbahon, Tatak, RMN. Football for Peace isinagawa sa Maguindanao. Sama natin sa Balita Live si Daisy Mangod ng RMN Cotabato. RMN Report! Isasagawa bukas sa bayan ng Buluan, Maguindanao ang Football for Peace kung saan maglalaban-laban ang football team ng Philippine Army, Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front. Ayon kay Maguindanao Governor Esmael Toto Manguda Datu, ang naturang friendship game ay magpapakita lamang na nagkakaisa ang mga nabanggit tungo sa pagkamit ng tunay na kapayapaan dito sa Mindanao. Matatandaan na noong araw ng Linggo ay idineklara ng United Nations ang International Day of Sports at ang bayan ng Buluan sa Maguindanao ang pinili ng National Sports Commission na pagdausan ng football clinic kung saan dumalo ang team captain ng Azcals. Sa ibang balita, isusumete na sa Lunes, April 14, ang Bangsamoro Transition Commission ang Bangsamoro Basic Law kay Pangulong Noynoy Aquino sa Malacanang. At upang ipakita ang pagsuporta, magsasagawa ng send-off caravan ang mga peace advocates dito sa Cotabato City sa Linggo, April 13. Matatandaang nabigo ang Bangsamoro Transition Commission na maisumete kay Pinoy noong March 31 ang Bangsamoro Basic Law. Kasama mo sa RMN Cotabato, Daisy Mangod, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Sa Maynila, masamang LTO at LTFRB nagsanib puwersa sa pag-inspeksyon dyan sa Araneta Bus Terminal kaugnay ng Semana Santa. May balita, kasama natin sa Balita Live, Silvestre Laban. RMN Report! Nagsama puwersa ang mga tauhan ng Land Transportation Office at Land Transportation Franchise and Regulatory Board o LTFRB para magsagawa ng pag-inspeksyon sa Araneta Bus Terminal sa Cubao, Quezon City bilang bahagi ng programa ng gobyerno na Oplan Ligtas sa Biyahe ngayong paggunita ng Semana Santa. Ayon kay LTO Law Enforcement Service Chief Director Yusuf Lamping, layon ng kanilang pagsasagawa ng inspeksyon ay upang matiyak na ligtas sa mga pasahero na babiyahe ngayong Holy Week na papunta naman sa kanilang probinsya. Unang in-inspeksyon ng LTO at LTFRB ang mga gulong ng pampaserong bus na babiyahe sa probinsya. Mga driver kung ito ba'y nasa tamang bihis at hindi nakadroga o kay lasing sa alak. At tinitingnan din ng ahensya kung nasa kondisyon ang makina ng pampaserong bus at kung ito ay hindi rin kolorom. Hinimok din ng LTO at LTFRB ang publiko na isumbong agad sa kanilang tanggapan kung mayroon silang nakikitang may kahina-hinalang kilos sa kanilang lugar. Kasama mo sa Quezon City, Silvestre Labay, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Samantala ay beberipikahin muna ng Department of Foreign Affairs naman ang naging pahayag ng Defense Department sa China na maghihinay-hinay ang mga ito kaugnay sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon kay DFA spokesman Charles Jose, kung ano man ang posisyon ng Department of National Defense ay parehas lamang din sila nang ipinaglalaban ngunit sa mapayapa itong paraan. Sa point of view ng Department of Foreign Affairs, syempre po, pareho po kami ng posisyon, no, na pinaglalaban po natin kung ano yung atin na rightfully ours, pero sa pamamaraan po, tayo po ay yung mapayapang paraan po ang course na tinetake natin, no, para po ipaglaban yung paniwala natin sa atin. Kaya po tayo ay maayon sa international law, specifically dun sa 1982 UN Convention on the Law of the Sea, sa ating pong pursuit, no, na ipaglaban po yung pinaniniwalaan po natin na atin. Nilinaw naman ni Jose na walang pinapadalang sulat ang Pilipinas sa China kaugnay sa nasabing pahayag ng DND. Sinabi din ng kalihim na kahit nariyan ang suporta ng Estados Unidos ay patuloy pa rin ipaglalaban ng Pilipinas ang soberenya ng ating bansa.
RMN News Negosyo. Plano po mga kasama ng Basis Conversion Development Authority o BCDA na gawing tourist destination ang Poro Point dyan sa La Union. Nagkakalaga ng 1.3 billion pesos ang plano para sa Poro Point kung saan nakatakdang tayuan ng mga business, commercial, residential establishments and infrastructures. Ayon kay BCDA Chair Rolando Gosing Fiao, target nila ang kabataang Pilipinong maging aktibo sa project, gayon din ang mapalago ang lokal at dayong turismo at mapalakas ang kalakalan sa lugar. Isa sa mga highlight na dapat abangan ay ang tinatawag na Cliff Walk na unang makikita sa Pilipinas kung saan mapamasyal ang mga turista ng ligtas at hindi po naistorbo ng mga dumadaang sasakyan. RMN News Abroad. Sa Syria, 25 katao ang patay sa magkasunod na car bombing sa Home City. Kabilang sa mga namatay ay mga bata at babae, habang mahigit 100 namang tao ang sugatan sa mga pagsabog na yun. Sa lakas ng pagsabog, nagkabasag-basago yung mga salamin ng ilang gusali at mga bahay. Isinisi naman ng Syrian government sa mga rebeldeng Syria ng 2 car bombings. Mga kasama live na live pa rin mula dito sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide ngayong Biyernes, April 11, 2014. Sa mga taga Rojas, susunod na dyan sila kasamang Joven Anisco at si Jesse Liege sa RMN News Diretso, Balitang DYVR 657 RMN Rojas. Pwede panoorin ang naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Of course, thank you Lord. Tayo ho'y nagkasama-sama muli. Salamat sa inyo naging panahon sa amin. Naman nyo sa Serbisyo Publiko, Weng de la Peña. At Buddy Obera. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN. Radyo mo, nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Nationwide. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Oras, TikTok ay tatak alas 7:17 na in the morning. Tatak RMN.